Rekta at umpisahan na po natin. No, gusto ko lang pong ay nandiyan na din si Kuya Lokis na laging present sa ating mga live. Gusto ko lang po mga kababayan, balikan saglit, no? Yung dati, habang inaasar natin, binubwisit natin ang dating senador na si Antonio Trillanes, mga bossing. Ito ho ay panahon pa, no? Nung ang namamayagpag po yung mga Duterte at sila yung nasa kapangyarihan, mga bossing. Actually, hanggang ngayon naman po, nasa kapangyarihan sila sa pamamagitan ng vice-presidente at yung mga kapatid niya, nakaupo naman din po sa Davao, mga boss. Kaya lang, hindi na bilang presidente kasi yung ama nandun na, nakakulong na nga at nag-celebrate nga po ng 1 taon ng pagkakabilanggo sa ICC, mga boss. Ngayon, dito pa lang no? Dapat nahalata na natin itong mga ito, mga kababayan. Wala naging bulag tayo. No? Naging bulag tayo at lagi nating sinasabi, naku si Trillanes, sundalong kanin lang yan. Biruin nyo mga bossing, tingnan nyo at panoorin nyo ito habang tinatanong ni Trillanes itong si Meneses Carpio at saka si tsaka si Pulong Duterte. I pro forma copy of a waiver here. Are you willing to sign it? This question is also addressed to Vice Mayor Paulo Duterte. Anyway, kung mali ako dito, then the whole world will laugh at me. Are you willing to sign it? A waiver? Ando dito. Alam nyo mga kababayan, laging ganyan po si dating Senador Antonio Trillanes. Lagi pong latag lahat na ho. No? Walang iniiwan sa sarili. Pag mali siya, ay nako, ano mangyayari? Pahiya siya sa mamamayang Pilipino. Pahiya siya sa taong bayan, mga bossing. O, di ba? Ganyan na ganyan din po, mga boss chief amo, sir. Inilatag niya yung pagpapapirma din ng waiver kay dating Pangulong Duterte. Pag pinirmahan at nabuksan at wala yung sinasabi ni Trillanes doon sa mga bank account, pahiya siya. Ito naman ho, mga boss, kung di ako nagkakamali, doon sa mga magnetic lifters naman. Di ba? Ako ho, sabi ko, ayan, lagi tayong merong example sa sarili natin. Kung ako ang nasa sitwasyon na binibintang lang sa akin yung mga magnetic lifters at yung mga ipinagbabawal na gamot, pirma agad sa akin yan eh. Kasi alam ko, kaya kong idepensa yung sarili ko at alam ko na ako ang nasa katotohanan. Pero bakit sila? Kabado, pati yung tatay. Di ba? Takot silang mga pumirma sa mga waiver na yan. Ito na. Mr. Chair, I'm not willing to sign the waiver. Asawa ni Vice Presidente Inday Sara Duterte, not willing to sign. At dyan daw, may utang ang mga luwistro. Pero hanggang ngayon, hindi pa yata nila pinapadahalan ho, mga kababayan, nung sulat o nung resibo ng pagkakautang ng mga luwistro. Iko-consider ko pa din yun hanggang ngayon po, fake news hanggat hindi sila naglalabas ng ebidensya na may utang sa kanila, yung mga luwistro. Okay. Ikaw ba, sir, I'm not familiar with those figures, Mr. Chair. Precisely, if you're not familiar with ito, mali ito, there's nothing to be afraid of. Kung wala yung accounts na, then there's nothing to be revealed. Natatakot. Pirma agad, lagda agad. Nung dati ho, napansin ko, habang pinapanood ko ho to, mga kababayan, no, sabi ko, nahihiya ako sa sarili ko. Bakit hindi ko sila, hindi ko sila nabasa dito? No? Yung tipo bang, yung mga ganyan, pagpapapirma para maging open sa publiko, para malaman ng publiko kung totoo ba yung sinasabi at mga ibinibintang ni Trillanes, hindi ko sila nabasa. No? Siguro ho dahil kasi bulag tayo, mga kababayan. Puro sila yung sinasamba natin dati, mga bossing. Ako, aminado ako, sinuportahan ko sila. Pero simula po, nung ang dating Pangulong Duterte ay puro kasinungalingan na po at puro fake news na lang po ang pinagpapahayag at ipinapakalat sa mamamayang Pilipino, nag-umpisa na po akong tumiwalag at nag-umpisa na po akong hindi sumuporta sa kanila, mga bossing. At napansin natin na puro na lang
paninira ang ginagawa nila sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ni Ma'am Bidji Badjola, itsura ng magkatabi ang sarap upakan. Tsaka ngingisi-ngisi, no? Malakas yung loob at matatapang sila, mga bossing. Bakit? Kasi nandoon sa taas ang dating Pangulong Duterte. Sabi ni Alonly TV, magnetic lifter galing sa ibang bansa, international sindikato daw. Nandiyan na din si Chi, Mr. Chair, there's nothing wrong if I don't know. So you're not willing to sign a waiver? So you're not willing to sign a waiver, Atty. Carpio, to show to the whole country? Namimiloso po pa sila dyan, mga bawat sagot nila, no? Kung maalala mo etong si Boy Saksak, si Pulong, no? Lalo na doon sa tattoo. Kung wala kang tattoo sa likod, naku, simpleng, paano ba naman ipakita mo? Di siguro, wala na, discredit na lahat yung sinasabi ni Trillanes. Hindi napapaniwalaan ng taong bayan. Sinasabi niya na, may tattoo ya si Pulong na ewan ko kung burat siguro yung tattoo sa likod. May tattoo ya si Pulong. Mano ba namang itaas yung damit sa likod? Ipakita para wala nang maniwala. Baka nga meron. Kaya mga takot na takot to, mga bossing. Di ba? That wala kayong ganyang talagang amount na nagtatatawa ka nga parang it's preposterous. Yes. Nanunuya, nang iinis, nang aasar. Malalakas ang loob. Bakit? Presidente ba naman? Si Tatay Digong nila. Di ba? I would again ask the senator to refrain from editorials. Anyway, Okay. we are only going to go for the facts, not the editorials. The answer, Atty. Caprio, you're not willing to answer. To sign the waiver. Mr. Chair, I already answered. I'm not willing to sign. Okay, please. Dibayin mo, simula po dati, kailan pa po yan? Senador pa si Antonio Trillanes. Hanggang ngayon po, mga kababayan, wala pa rin ho tayong nakikita na sagot sa mga ito. At pati ho yung sa Vice Presidente. Di po ba? Tapos lagi nilang sasabi, open dapat sa publiko lahat-lahat. Open dapat si Bongbong Marcos sa lahat-lahat. Ito ang Pangulo. Bawat bawat issue nila kay Pangulong Bongbong Marcos, sinasagot at pinapakitaan sila ng ebidensya. Sila ang lagi hong sinasabi, mga bossing, pinupolitika kami. Kakasawa, Paulit-ulit na pinupolitika kami. Yun at yun din ho, mga bossing. Ngayon, speaking of Inday Sara Duterte, since naumpisahan na din po natin, mga boss chief amo sir, na pag-usapan at masama yung pangalan ng Vice Presidente, ituloy-tuloy na po natin ang pag-uusap. Ngayon, alam naman po nating lahat na ang Vice Presidente ay nagpahayag na po, mga kababayan, ng pagtakbo sa 2028. At nagulat nga po si Chi noon. Sabi ni Chi, "Uy, nagulat ako. Tatakbo daw sa pagka-presidente si Sara Duterte." Nagulat ho yung mamamayang Pilipino. Pero ang totoo, walang nagulat dyan, mga kababayan.